Rodel Bernardo, background ko dati akong chef. So, okay na ba na mag-share screen na lang ako? Mag-set na lang ako ng... Yes po. Nakaka-host ka na po, mentor. Ang ganda ng White House. Yung ano, yung isa, yung naka-open yung co-host na po, dalawa mentor. Yun. na? Yes. Makita yung ano po yung site yung kabila. Yun. So yung pangalan ko po, ito ako dati. Ang pangalan ko Rodel Bernardo, yan. Isa lang ako dati niyan, isa lang dating lasinggero. Di ba? Yun. Ito ako dati, yan yung dati kong trabaho. So, ang mindset ko dati, iipon ako ng pera, no? Para pag umuwi sa probinsya, yun, yung mag-iinom na yan. Nag-iinuman kami palagi pag umuwi ako ng probinsya. Kaya, siyempre, ako yung nandito sa ano, na may trabaho. Yung itong kabila na. Ito kasi yung ano, yung wala pa ako sa empowered consumerism, stress. No? Wala pa ako diyan, trabaho ko pa lang 'yan. Sabi ko pag ako nakaipon ng pera, uwi ako ng probinsya, magbakasyon ulit. After ng bakasyon, inuman ulit ng mga kapatid ko. Tapos na-invite ako sa empowered consumerism. Ayun na, ito na yung naging ano ko. Yung naging aura. Iba yung aura. Kasi, mali yung ano. Pagkita nga, hanapin ko lang yung isang ano. Mali yung aking isang Ayan, set ko mali pala. Sorry. I'm sorry. It's okay. There's still another chance, Char. Saglit ako Wait na. Wait. Sure, take your time. Di ba kayo nagmamadali? Di naman po. You take your time. Gagawa pa kasi ako ng W na nag-imbita sa akin. Taga-Kuwait siya. Sa Kuwait siya nagtatrabaho. Sabi niya sa akin, magkita daw kami sa Robinson Galleria. At mamamasyal kami. Pero hindi naman kasi ako yung lalaking kaladkarin. Hindi kasi ako yung lalaking kaladkarin. Kasi ano ako papili din kasi ako sa babae. Joke lang. Ayun. So ano, yung nag-imbita sa akin, sabi ko sa kanya, ano ba yung gagawin natin diyan sa Robinson? Sabi niya sa akin, may papakitang negosyo. Pero yung negosyo na yun, tinanong ko agad siya, diniretsa ko agad siya. Ang sabi niya sa akin, yun niya sa empowered consumerism, pero kasi nga, negative ako doon sa ganong opportunity, hindi ako nag-join sa kanya kasi sabi ko, scam. Yun kasi yung lagi ko naririnig sa TV, nanonood ako palagi ng TV. Yun yung naririnig palagi. Kaya yun, ang sabi ko, scam. Sa madaling salita, hindi ako nag-join sa kanya. So yung next, kababata ko naman yung nag-imbita sa akin. So tinanong ko rin siya kung ano yung negosyo na
na inaalok niya sa akin, yun nga, sinabi niya sa akin, yung Team Global, saka yung Power Fusion Medicine. Pero yun pa rin yung sagot ko sa kanya, negative. Hindi ako nag-join doon sa dalawang nag-umbita sa akin. Tapos, dumating yung time na nagpasok dati. Pag ako naging isang ko, masaya na ako na kikita ako ng 500 a day. Ito mo, malaki na yun. Diba? Halos yung mga kasamahan habang ginagawa ko yung isang picture, stress talaga yan sa trabaho. Kasi ang niluluto namin, hindi naman ako yung mag-isa lang magluluto, marami kami. At bali tatlo kami magkakasama. Pero yung dami, nakikita nyo naman ang lalaki ng mga kawali. Ganon kadami yung mga niluluto. Nagkakapaw-apaw talaga yan. Kaya sobrang hirap. Stress talaga. Tapos pag naubusan ka ng ulam, tawagan ka pa dun sa tapos after mo matapos magluto, mimitigin kayo, pagagalitan kayo, di ba? Ganun yung pagod ka na, pagagalitan ka pa ng amo. Sino wala naman akong kasama. Sige nga, mag-comment ka nga kung may kasama ako. Ayan. Nung ako, sabi ko, ang hirap. Susunod ako ng kinsinas patapusan, bago pa dumating yung kinsinas, wala na akong pildo. Nakakabali na ako nun. Diba? Nung ginagawa ko siya, sabi ko, ano kaya yung magandang opportunity na pwede magpabago ng buhay? Tapos yun, sabi nga ng kapatid ko, yung kapatid ko naman na panganay sa akin, hindi ko alam na member siya. Hindi ko alam na nagpa-member siya. Sabi niya sa akin, dahil punta ka dito sa Ortigas. Delivery kita, kain tayo. So, kasi ako, matagal ko rin siya hindi nakikita. So, nakipagkita ako sa kapatid ko. Yun pala, nakasit up ako. Dadalahin ako sa opisina. Ayan. No na. Yung ito na nga yun, nung nag-tune ako, ito na ako ng training. Nag-undergo ako ng training, kaya natutunan ko yung business. Hindi kasi ako yung nag-join ako sa training na yung marunong na agad. Inundergo ko talaga, inaral ko talaga yung business habang part-time. 1 year kasi ako nag-part-time. Yung 1 year na pagpa-part-time ko, hindi ako naging kampante na walang nagtuturo sa akin, diba? Yung kasing iba, pag sinabing part-time, basta lang part-time. Repair lang ng repair sa mga sa kanila. Ako kasi hindi ako naging ganon. Habang nagpa-part-time ako, inaral ko yung business. Inaral ko yung marketing plan, inaral ko yung NBO, yung NICO, inaral ko po yun. Para pag meron ako na-explainan, ako na yung mag-i-explain talaga sa kanila. Diba? Siguro naman dito, hindi lang ang dami natin dito, ilan tayo? 8 million, 10 million, di ba? Ang dami natin. Dito, kapag inaral mo yung business, hindi ka matatakot na i-explain sa mga client mo yung negosyo. Ito lang yung ko sa inyo. Kapag mayroon kayong client, huwag nyo sabihin prospect. Kasi kapag narinig yun ng client nyo, pinoprospect pala ako. Iba na yung mindset nila. Ano ka, kriminal? Ang isip, ano ako, kriminal? At prospect. Diba? Dapat ang sasabihin nyo, bagong business partner or client. Diba? Yung gagawin nyo kasi, iba kasi yung mga client natin, kapag narinig nila yan, iba na yung mindset nila. Kaya nung habang inaaral ko, nag-part-time ako, yun. Grabe. Natuto ako. Yan yung training ko noon, kaya ako naging 13K master. Ang pagkakaalam ko niyan dati, grabe, ang galing ko.
Gano'n nung pang-3C ako sa master. Yun pala, sa kalaunan, sa kaka-training ko, nalaman ko yung 13K master na yan. Kaya pala yung 13K master. Yung nung ako yung nag-join, 12,980. 12,980. Kaya ngayon, kayo, napaka-swerte nyo kasi bakit? Nag-join kayo ngayon, 8,999 na lang. Desisyon agad ako. Diba? Nag-desisyon agad ako. Na malaking maraming tao na pwede mo bago yung buhay dito sa opportunity. Dalawang tao lang i-invest. Yun hindi yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ha. 5, 6. Nagpapautang. Yun yung ginawa ko. Yun yung ginawa kong stepping stone para makapunta ako sa Empower Consumerism. Doon ako nagsimula. Diba? Ayan. Ito yung first check ko. Nag-join ako. Pagka-join ko, meron ako napa-join na inirefer ko kay Mentor Joseph. Nag-join naman. Awa ng Diyos. Inirefer ko. Yun yung unang direct ko na Saudi. At 3 account siya. Ngayon, nagkalaman yung DTC ko ng 8,000 plus. Sabi ko sa mentor kay Mentor Joseph, Mentor, okay lang po ba na in-cash ko yung laman ng DTC ko? Ito na po siya. Ayan. Sabi ni Mentor, okay, sige bro, in-cash natin. After 1 week, punta ka dito sa itong pinasok. Punta ako ng opisina, hindi ako nagyaya. Wala akong niyaya ni isa man sa kanya. Ang iniisip ko nun baka mapahiya. Baka nga naloko. Diba? Yun yung sinulat ko sa cheque. Ito yung nag-cheque na, duda pa. Ito November 2017. Picture ako doon sa gilid, parang wala lang. Parang biruan lang yung ginagawa ko. Kasi papel lang yung hawak-hawak ko. Totoo ba to? Totoo ba to? Yung iniisip ko. Tapos sinamahan ako sa bangko ni Mentor Joseph sa ni Coach Reka. Diba? Tandang-tanda ko pa yung pangyayari na yon. Sinamahan nila ako sa BDO. Pagdating ko sa BDO, hindi sila pumasok. Doon ako natakot. Kasi sabi ko, baka yung chitihin nito po. Yun yung first time ko magpapalit ng sarili kong cheque, sarili kong pangalan. Yun. Doon nagsimula. Nagsimula na hindi na ako magduda. Nung napalitan yung cheque, 7,050, pinalitan. Sabi ko kay Mentor, babalik ako sa office. Bibili ulit ako na. O, diba? Pagkapalit-palit, galing kami sa video, bumalik kami sa opisina, bumili ako ng account. Nag-another account ako. Tapos pagdating ko sa, yung sa Laguna, ikwininto ko, nag-check ako. Pinagtatawanan ako ng mga katrabaho ko. Para daw akong sira ulo. Yun, after 1 year, nag-resign ako sa trabaho ko. Kasi mas malaki na yung kinita ko part-time kaysa doon sa trabaho ko na 17,000 per month. Diba? Maganda ba yun? 17,000 per month ka. Tapos nung nag-apply ako ng resignation, ang sabi sa akin ng amo ko, then ba't mag-resign ka? Huwag ka na lang mag-resign, dadagdagan ko yung sahod ko ng 2,000. Sa makatuwid, gagawin 19,000 yung sahod ko sa isang buwan. Sa palagay nyo, tatanggapin ko yung 19,000? O alin yung tatrabahuhin ko? Yung 19,000 o yung 20,000 ako per month? Na part-time lang. Sige nga, mag-comment ka nga kung may
Kung may tao pa dito, wala po kahit isang tao dito. Nagko-comment. O yan. Wala nga, tutok na. Sabi, wala kang pabuhay-buhay mag-share. Diba? Joke lang. Ayan, so, ngayon, ito naman yung kabilang cheque. Ito naman yung cheque nung December. Yan. So, meron akong, i-share ko lang to sa inyo, ha. Yung na-close deal ko nung April 2020. Matagal siyang nawala. Hindi siya nag-active. Kahit sa Facebook, hindi siya nag-online. Pero yung messenger niya, ano ko yung messenger niya? Kasi lagi ko siyang i-message. Imagine nyo, ha. Habang papatagal yung papatagal yung patapos yung buwan, yung taon. Hindi ako nagtigil na kami message sa kanya. Kahit hindi niya sinisin yung nagsisend ako ng picture ko, yung nasa office ako, nagsisend ako ng kumakain ako. Sinisid ko dun sa messenger niya. Hanggang sa isang araw, nag-online. Tapos ang message sa akin, isend ko sa akin ang details, magpapadala. Maganda ba yun? Maganda ba yun? Hindi ko siya tinigilan ng kakapalo kasi na-close deal ko siya ng April 7 heads. Alam niyo ba, after nung mag-join siya ng 3 account, hindi na ulit siya nag-online. Pero ang sabi niya sa akin, pag nag-online ako, magpapadala ako ng food. Hindi ko lang alam kung kaya. Kasi hanggang ngayon, hindi pa siya nag-online. Hanggang ngayon, yung package niya, ayaw niya ipadala sa family niya. Kasi ang family niya negative. Yan. Yan yung kumita ako ng 20,000 sa loob ng 2 araw. Diba? Maganda ba yon? Yun. Ang ginawa ko, isinekit ko siya kasi napakagandang remembrance. 2 days ko lang kinita, nag-cheque ako. Ayan. So, bali 24,000 yung nasa DTC ko noon. Nung ipinacheque ko yan, umabot lang ng 22,000 kasi natanggalan ng tax. Ganun yun yung isa experience ko na sabi ko, kung ako yung isang empleyado, hindi ko mararanasan to. Pangalawa, wala pang amo. Diba? Yun yung nangyari sa akin ngayon. Kaya ito, hindi ko maano kung kailan to. Itong naging na to. Kaya nakagraduate ako ng tayong EIED. Ayan, offline ED. Nakagraduate ako. And then ito namang silver executive na to, ito naman yung award sa akin ng company. Silver executive na rin po ako. So ito naman yung sa naman to. Hindi ko maintindihan kung award na to, kung sa Elite Top 50 or basta ganon. Hindi ko maintindihan kung saan to, na nag-top 2 ako. Imagine nyo, ako kasi nung nag-aaral, hindi ako matalino, lagi ako nasa robot kasi hindi ako mahilig mag-aral. Pero dito sa negosyo na to, habang ginagawa ko yung negosyo, sabi, na-awardan po ako. Hindi ko lang isinamit, ayan yung mga na-award sa akin. Pinagsama-sama ko siya. Na-awardan ako ng January 2020, top 1. February, na-awardan ulit, top 1 ulit. And then March, na-awardan po ulit ako ng top 1. And then April, another top 1. Kaya po ako naging Hall of Fame ng White Tiger. Hindi ko naman ipinagmamayabang yung award ko na yan kasi hindi naman talaga ako ang nag-effort niyan, yung grupo ko. Yung grupo ko ang nag-effort niyan. Grabe, sobrang nakakaano ako doon. Sobrang ako sa grupo ko, alam niyo, excited ako sa paglaki ng grupo ko. Diba? Kasi dati lang naman ako mag-isa. Dati lang ako, lagi ako nagtatanong kay mentor, anong gagawin ko? Alam mo yung pinupost ka ng apply mo na kaya mo yan. Kahit sa isip mo, alam mo, hindi mo kaya. Alam mo, kapag ipinush ka pala ng apply mo, sinabi sa'yo na kaya mo, gagawin mo. Kasi ang sabi sa akin ng mentor ko, sabi sa akin ni Mentor Joseph, alam mo bro, hindi ko yan ipupush sa'yo kung hindi mo kaya.
Kaya mo yan. Ayun. Hanggang sa ginawa ko talaga kung ano yung sinasabi sa akin ng Mentor Joseph, ginagawa ko. Yun po yung naging bunga. Naging yes, apply lang talaga ako kung ano yung sabihin ng mentor. Yes, mentor. Kung ano yung sabihin nila, kaya kayo, ang swerte nyo kung may apply kayo, nag-inagay kayo, ang swerte nyo, bonus yun sa inyo. Kasi ako, yung sponsor ko, iniwan ako. Hindi ako dumipindi sa sponsor ko. Kasi, iba kasi yung, ang ano ko kasi sa isip ko, iba yung pangarap ko sa pangarap niya. Kasi nakita ko na dito magbabago yung buhay. Diba? Kayo, ang swerte-swerte nyo kung nandiyan yung sponsor nyo, andyan si Coach Annie, dahil kayong binagay. Ang swerte nyo, bonus yan sa inyo. Ang kailangan nyo lang talaga, magkaroon kayo ng part sa negosyo nyo. Hindi lagi yung apply nyo, ang magre-refer kayo ng tao, hindi. Dapat alam nyo rin, i-explain yung negosyo nyo. Kasi ito yung itinuturo ko sa grupo ko. Diba? Oo, sabihin natin, hindi ka marunong mag-invite, hindi ka marunong mag-explain. Habang nag-i-explain ako, kasama ka, matututo ka. Tama o tama? O tama o tinamaan? Yun nga, comment ka nga kung tinamaan ka. Yan nga. Diba? Yun lang naman yung ginawa ko. Ito. So, sobrang dami, nung nagsimula ako, ito yung mga naging result. Kaya siguro binigay talaga ni Creator na magkaroon ako ng mga ganitong achievement kasi marami talagang tao na gusto mabago yung buhay na hindi talaga nila nakikita yung tamang opportunity. Kaya pag nakita nila yung tamang opportunity, napaka-blessed kasi marami nagtiwala sa atin. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, madami. Ayan, yan yung mga picture na mga naklink ko sa Cebuana, Palawan, Western Union, diba? And Luwilier, yan yung mga na-claim ko na pera, pinagpipicturan ko sila, pinagsama-sama ko sa isang, may marami pa ngayon. Kasi nung nakaraan, kumuha ulit ako ng pera na pang 3 account, mayroon pang 7 account, wala pa dyan, hindi pa sa kasama. Diba? Anong maganda yung negosyo natin? Lalo na kung seryosuhin lang. Yung sa mga part-time, okay naman yung part-time, kaya lang kapag part-time, ganun din, part-time pati kita. Diba? Yun yung isa sa, ayan, so ito na yung meeting ng grupo ko. Yan yung meeting ng grupo ko, ilan lang yung inilagay ko dyan kasi sobrang dami na. Kaya 4 na lang to. Ang nakaka-excite pa nga kasi simula Monday, hanggang Saturday, mayroon kaming meeting. Imagine mo ha, ang grupo ko dati, nagmi-meeting ako, parang ganito lang kay Coach Annie. Ang meeting ko lang dati, 8, 7, siyam. Yun lang dati yung meeting ko. Pero tinuloy-tuloy ko, hindi ako naging kampante, tuloy-tuloy yung meeting kasi yun ang sabi ng mga mentor natin. Ituloy-tuloy mo lang yung meeting mo, dadami at dadami kayo. Kaya, yung Inspiro, ang unang nagpa-meeting sa grupo na under ko, yung Inspiro. Pero unang nagpa-meeting yung Falcon. Sabi ko sa leader ko, kay Coach Sherbel, o sige Coach, magpa-meeting ka din kasi para mas mabilis tayo kumain. Pero habang siya nagpapa-meeting, lahat ng grupo ng Falcon, kahit hindi yan under ng Inspiro, isinisin ko po yun. Hindi ako naging madamot sa late. Kasi late na nga yan, pagdadamot mo pa eh. Hindi ko agad isineperate yung meeting ng Inspiro sa meeting ko. Hanggang ngayon. Bakit? Ano yun ako ba? Kasi, kaya ko hindi isineseparate ang meeting ko sa meeting nila. Iisang team pa rin ang mindset. Isang team pa rin ang Inspiro, ang Falcon, ang Unicorn, ang Great Eagle, ang Castle Empire, White Castle, Infinix, Oaks. Napakadami nagsusulputan na team sa ilalim ng Falcon, pero hindi ko sila isineseparate, hindi ko tinatanggalan ng bumukod sila ng meeting sa akin. Kasi ang gusto ko talaga, mapalaki ko yung grupo ko, mapalaki ko yung
buong Falcon Alliance International at makilala sa buong mundo. Although ibang team na, pero andun pa rin yung andun pa rin yung pusong Falcon. Tama o tama? Yun yung isa sa ginagawa ko ngayon. Hindi ako nagiging maramot. Meron akong mga sharer, mayroon akong iba't ibang topic. Yun namang na yon, yung everyday na yon. Nagsisimula kami ng Monday, yung Tuesday wala yan. So Wednesday ako yung Falcon, and then Thursday yung Castle, Friday ang Unicorn, Saturday yung Phoenix. Pero yung na yan, iba't ibang topic. Ngayon, hindi naman sa pagmamayabang sa inyo, umaabot na po kami sa bawat meeting namin, hindi na kami bumababa ng 30. 30 person sa isang meeting. Ganun kabilis. Hindi lang naman ako yung nag-dito. Okay? Nakukuha? May natutunan? Ganyan. Kung hindi ako nag-join sa Empowered Consumerism, hindi ko mararanasan makapunta sa isang pinakamahal na hotel dito sa Manila, sa Crown Plaza Hotel. Okay? So, I'm blessed talaga kasi bakit? Ang birthday ko kasi September 9. Kaya nung napunta ako dun sa Crown Plaza, sabi ko, sobrang blessing talaga. Kasi, doon sa inupuan kong table, yung mismong table ko, ang number ng table, number 9. Sabi ko, swerte talaga. Talaga ang empowered consumerism para talaga sa akin. Hanggang sa dumating dun bigla sila Doc Tony, isa yan sa asawa ng may-ari. Asawa yan ni Doc Cabanto, ni Doc Ed Cabanto. Then ito naman nasa kabila, ito naman nasa baba. Ito naman yung isa sa nagtuturo sa amin na si Adrian Bito. Si Adrian Bito, isa siyang cellphone technician, pero sobrang nakita ko talaga yung isa mayaman kung paano kumausap. Kahit hindi niya ako leader, wala siyang kikitain sa akin, nandun yung serve niya. Na talagang buong puso talaga siya nag-serve. So ito din, isa pa din to. Ito naman si Upline RTD, ang founder ng UEI. Diba? Ito yung makikita mo, makakasalubong mo parang wala lang, pero sobrang yaman. Ang Hall of Fame ng buong empowered consumerism. Diba? So kung hindi nyo nakikita, isipin nyo, hindi ko nabanggit itong babae na to sa gilid ko. Ayan. So yan naman yung isa sa leader ko na very supportive talagang leader. Sa po yung unang direct ko, na ako yung nag-explain. Siyempre, nagwapuhan din siguro, kaya nag-join. Diba? And then, ito naman yung nag-picture kami na sobrang dami. Itong katabi ko na to, ito yung gwapo na mentor na nagtuturo sa akin. Grabe. Kahit puyat, kahit basta tinawagan, at hindi ko nasagot yun, tulog ako nun. Pero pag tumawag yan sa akin at gising din lang ako, andyan yung pagsagot ko kagad. Diba? Kasi thankful ako sa kanya, kasi kung hindi dahil sa kanya, wala ako sa harap niya. Nag-care. Diba? Maganda ba yun? Maganda ba yun na mayroong ng mentor na nagtuturo sa'yo? Diba? Ayan. So, ito naman yung yung nag-open ako ng hub. Ayan, kaya inilagay ko dyan hub office. Tama ba? Ayan. So, andyan din yung founder nyo, si Coach Annie. Sobrang nakaka-inspire din yung Coach Annie kasi kahit hindi niya cross line, talagang willing to serve talaga siya. So, ito yung handa namin sa Falcon nung na-open namin yung hub na yon. So, ngayon, sobrang dami na ng full-timer, nakaka-excite kasi bago pa nga ako pumunta dito, kasi galing ako doon sa kabilang unit, doon sa hub. Kasi kami kanina, masterclass. Pagtingin ko sa cellphone ko, nakalimutan ko may sharing pala ako ngayon dito sa grupo nyo. Buti na lang, nagtingin ako sa cellphone, nakita ko yung link. Diba? Nakita ko yung link.
Sabi ko, alam mo, sharing pala ako ngayon kay Coach Ani. Dali-dali akong umuwi dito sa unit. Kasi nakapangako ako, gusto ko makapag-share din ako sa inyo. Di ba? Yun yung kagandahan kasi habang ginagawa mo itong business bit ang tao na tutulungan, kahit hindi mo yan downline, kahit hindi mo yan leader, basta willing to serve ka, gagawin mo talaga. Kasi iba't ibang background, nagtiwala sa grupo. Yun, sila naman yung ngayon yung naglalabas ng cheque. Ito yung unang cheque ko, ito naman yung pangalawa. Kasi kaya maliit yan. Yun yan, gaya ng sabi ko, araw-araw ko iniingnan. Ito naman, isang security guard, nagtiwala din sa akin. Nag-cheque siya. And then ito naman isa, ayan, ito yung mag-asawa. Ayan. Yung mag-asawa na leader ko, founder ng Insparo. Founder sila, ayan, former call center agent, yung babae. Yun naman lalaki is Marine. So ito naman yung ma-share ko sa inyo, no? Ito naman yung kapatid ko. Yan, diba? Yan siguro medyo magtatagal tayo sa sharing. Yung kapatid ko na yan, nung nasa Taiwan siya, ini-invite ko siya sa ganitong business. Sa Empowered Coach Unit. Pero nandun siya sa Taiwan, siguro malaki yung kinikita niya doon. Hindi siya nag-join sa akin. Dumating pa yung time na siguro nakulitan sa akin. Siyempre, di ba? Tayo mga onliner, makukulit tayo, tama. Kasi gusto nating tulungan talaga yung tao. Pag sincere ka talagang tumulong. Kahit paulit-ulit. Diba? Ang ginawa ko dyan, in-invite ko yung kapatid ko una. Negative siya. Pero nagtatanong naman siya about sa business ko. Pero kapag inopen ko na yung business ko, lagi yung sinasabi, ayan ka na naman, in global ka na naman. Yun lagi yung business. Hanggang sa dumating yung time na hindi naman siguro ako yung minura, napamura siya. Ang sabi niya, ang in global mo yan eh. Diba? Sorry sa, kinikwento ko lang sa inyo. Pero, dumating yung time, hindi niya natapos yung contract niya sa Taiwan. Hindi niya natapos. Kasi bakit? Nagkasakit siya. Nagkasakit po siya doon, hindi siya makahinga. Walang nakapagsabi sa doktor doon kung ano yung sakit niya, basta hindi lang siya makahinga. Tapos naninigas yung katawan niya, na parang stroke. Yun yung naging sakit niya doon. Hanggang sa dumating yung time na pinauwi siya ng amo niya. Natakot kami, sabi ko, sana makauwi yung kapatid ko na Yun yung isa, sinundo ko siya sa airport. Ang sabi niya sa akin, Noy, sunduin mo ako sa airport. Hindi niya alam na may sasakyan ako na kotse. Yun, pagdating niya sa airport, hindi niya akala niya nag-taxi lang ako punta doon. Pero sinundo ko siya ng kotse. Yung Honda Civic. Pag sundo ko ng kotse sa kanya, pagkaupo niya mismo sunod sa driver side ng kotse, ang sabi niya sa akin, mag-join siya sa Empowered Coach. Bakit ko ito sinishare sa inyo? Kasi sa karamihan dito, siguro, madami na tayo, meron tayong 14 million. Karamihan siguro, dito, negative. Huwag niyong hintayin na magaya kayo sa kapatid ko, na kung kailan nakauwi ng Pilipinas, pa nag-join. Huwag niyong hintayin na dumating pa yung time na pauwiin kayo ng amo niyo, saka niyo nakita itong magandang opportunity. Bakit? Kasi yung kapatid ko po, nag-join siya, one account lang. Pero sobrang blessed niya, kasi bakit? Yung team ng Insparo, sa kanila ko inilagay. Sa ilalim nila. Kasi ang thinking ko noon, full time ko naman ginagawa yung business, but i-plugyan ko sila ng tao. Yung ginawa ko, nilagay ko yung si Coach Cheribel sa ilalim niya. So ngayon, pumutok ang grupo ni Coach Cheribel. Diba? Ganun kaganda yung negosyo natin. Habang wala siya dito, nandun siya sa probinsya namin,
Wala siyang ginagawa, hindi niya alam yung business niya. Nag-join lang siya. Diba? Ngayon, dumating yung time na pumunta siya ng Manila. Ipina-ABC role ko ngayon kay Dr. Ngayon, nabaliw. Kasama yung asawa niya. Yung asawa niya, pina-attend ko ng dalawang training. Dalawang training sa office. Diba noon? Offline. Yung OPP, diba? Dalawang beses ko pina-attend ng OPP. Tapos kay Dr. Nabaliw yung asawa niya. On the spot po, bumili ng package. Bumili ng package yung asawa. Ngayon, sa madaling salita, nagkaroon ng tao yung right niya. Kasi sila conservative, nasa left. Ngayon, meron na siyang tao sa kabila. Ngayon, ito naman isa. Nag-post ako ng nag-post. Kukwento na ako, no? Nag-post ako ng nag-post. Ang ginawa ko noon, post ako ng post. Hanggang sa may nag-comment. How? Hindi ko po alam na yung nag-comment na yun sa akin ay kapatid ng asawa niya. Ito naman yung founder ko, ng Health Alliance ko sa Saudi. Si Coach Jonalen Obsen. Siya po yung siya po yung narinig ba ako? Ayan. Siya yung inilagay ko ulit sa ilalim ng kapatid niya. Kasi hindi ko siya pwedeng paghiwalayin kasi magkapatid sila. Inilagay ko. Lumaki din ang grupo ni Coach Jonalyn. Kaya ngayon, kumita yung kapatid ko habang nasa province, kumita siya ng 21,000. 21,000, isinisend ko yung DTC sa kanya. Ito yung DTC mo. Tapos, wala siyang ginagawa doon, nakakasama sa app. Doon siya nabuhay. Ang sabi niya, sige, gagawin ko na rin yung business. Kaya yan ngayon, nag-check siya noong February 17, nag-check siya ng 39,000. Ngayon, full-time na rin yung ginagawa yung business. So ito naman isa, ito naman yung teacher. Sabi niya, mentor, magpo-full-time na ako dyan. Kasi bakit? 14 years po siyang nagtuturo as a teacher, walang nangyari sa kanya. Kasi lagi lang daw siyang pumupunta sa London. Alam niyo ba yung London? Uy. O, comment kayo, comment. O alam niyo yung London. Walang London. Hindi na alam yung London. London. Alam niyo ba yon? Loan dito, London. Loan dito, London. Pagkatapos mag-loan, maglo-loan ulit. Yun yung London. Tama? Ayan. So ito na ngayon yung mga alliance ko. Ayan. Sa ilalim ng Falcon. Diba? Ang dami. Nakaka-excite. So ito po yung gusto kong i-share sa inyo. Habang gagawin mo yung business sa isang empleyado versus dito sa network marketing, ano yung pagkakaiba? Pag sineryoso mo po ito ng 5 years, ang empowered consumerism, maraming magpapago sa iyo. Pero pag ang sineryoso mo ay yung pagiging empleyado, marami rin pong magpapago sa iyo. Unang-una yung edad. Pero yung ipon, ganun pa. Pero pag empowered consumerism po ang inyong sineryoso, ginawa nyo, maraming magbabago sa inyo. Nakukuha po. Ayan, sabihin natin, 1 year mong gagawin ng empowered consumerism versus sa employment. Sa palagay nyo ba may nagbago? Dito na lang sa kabila, dito muna tayo sa employment. Itong employment, di ba nakikita niyo yung anong tawag dito? Yung hindi man discord yan. Nakikita niyo to, yung kung saan may-ari yung may-ari yung ng computer ng mouse. Ayan, kapag ginawa mo yung empleyado, yan pa rin yung mo. Kung ilang oras ka nagtatrabaho, yung effort mo, yung income mo, yung time mo. Di ba? Ganun lang siya. Oo, may income, automatic. Pag pumasok ka sa trabaho, pag uwi mo, may income. Every kisinas patapusan, may income. Pero dito sa empowered consumerism, 1 year. 1 year mong gagawin. 1 year lang naman.
Ayan yung effort mo. Meron kang 20% pero siguro yung income mo dito mga 5% na. Diba? Yung time mo, medyo mahaba-haba, abutin ka siguro ng mga 24 hours, mga ganun, diba? Habang ginagawa mo yung business. After 2 years dito sa employment, team lang ba na ginagawa? Team lang ba yung nangyayari? Diba? Sa network marketing, after 2 years, siguro 40% yung ano mo, yung bumababa yung ano mo, yung iyong tawag nito, yung iyong ginagawa. Pero lumalaki yung income. Tama? Tapos yung time mo, ganun din, medyo lumiliit. Sa ano naman, sa employment, ganun pa rin, walang pagbabago. Pero dito sa empowered consumerism, habang ginagawa mo siya after 5 years, alin ang malaki? Yung effort, yung time, o yung income? Hindi nga, comment nga kayo. Kung talaga may tao pa niyan, wala nang tao. Diba? Ganun karami, ganun kaganda yung pwede mangyari sa iyo once na ito yung ginawa. Sineryoso. Diba? Ngayon, ito yung bakit yakap-yakap ko yung package. Ito yung pinakalas ko nga na yun sa inyo. Sabihin sa inyo. Bakit yakap-yakap ko yung package? Kapag nakakita ka ng ganitong opportunity, yakapin mo. Dahil kapag binitawan mo, sa iba pa yan mo. Kaya kayo, kung may OFW man dito or nandito sa Pilipinas, nakita mo na po ang empowered consumerism. Nakita mo na ang negosyo na to ay legal, ethical, marami ng taong yumaman at nabago ang buhay. Yakapin mo. Kasi bakit? Ito po ang magpapabago ng buhay. Once masineryoso. Dahil ito lang naman yung nagpapago ng buhay ko, yung nagpapago ng takbo ng isip ko, bakit ko ito siseryosohin? Kasi dito sa empowered consumerism, lahat ng pangarap ko ng empleyado ako na magdilim sa dulo, dito po sa empowered consumerism, lahat po yan nag-iwan. Yun lang po. Thank you so much. Sana meron kayong natutunan sa sharing ko. Maraming salamat po sa pakikinig nyo. And congratulations sa team ng Kabayo, Ultimate Stallion International. So, ito yung nakikita kong next na lalaki at magpapasabog ng grupo. Yan lang po. Thank you so much and God bless you all. Wow, grabe. As in, hindi pa rin pagka ano yun. Maraming na So thank you very much, Mentor Rodel. And okay lang ba mag-entertain tayo ng few questions dito? Mentor? Sige, coach. Pwede po kayo. Right? Para masagot ng ating share. Sinong may katanungan dyan? Sino yung gustong magkaroon ng malaking grupo at gustong magkaroon ng maraming full-timers? Okay. Alright, Mentor. So ako meron akong tanong habang hinihintay ko yung mga katanungan nila. Kasi meron tayong viewers sa ating live na ano, hindi pa siya yes. Hindi pa siya completely member. Okay? Advice mo kapag ikaw, halimbawa ikaw nga, positive ka na sa negosyo, then nakapag-down ka na, and then may mga negative sa mga paligid mo like your boss kasi nagtatrabaho pa lang eh. So, kailangan bang itago na gawin yung negosyo? Kinareer niyang gawin, baka natatakot na baka patalsikin siya sa trabaho. So, ano yung
Kasi actually, pinatayin ko to nung una. Nung nagsimula ako dito, di ba? Sabi ko nga sa inyo, part-time ko kinuha yung business. Napakaganda ng tanong ng taong nagtanong. Siguro, sana nandito ka. No? Ito yung sagot ko sa tanong mo. At siyempre, bibigyan na rin kita ng advice. Nung nagsimula ako dito sa Empowered Consumerism as part-time, hindi ako nahihiya na ipaglantaran ko yung negosyo ko dito sa Empowered Consumerism. Bakit? Kasi nung pumapasok po ako sa trabaho ko, labit-labit ko papunta sa trabaho ko. Hindi ako lagi nakita mo. Ibintahan ko pa nga yung mga kasama ko eh. Huwag kang matakot kung sisibakin ka ng amo mo. Ba't ka matatakot? Mas maganda nga yan eh. May purpose. Kapag sinipa ka ng amo. Diba? Kasi yung amo mo, natatakot ka na mawala ka. Bakit? Mawawalan kasi siya ng empleyado. Lalo na kung isa ka sa empleyado niyang tapat sa kanya. Diba? Pero ito lang yung masasabi ko sa iyo. Kung nandito ka man, gumawa ka man ng 1,000 tama sa amo mo. Pag nagkamali ka ng isa, mababali wala yung 1,000 tama na ginawa. Kaya, gawin mo ang empowered consumerism, huwag kang matakot. Bago yung buhay. Ipaglaban mo yung pangarap mo. Kasi, yung amo mo, papatayin din yung pangarap. May bibigay. Hindi niya may bibigay yung pangarap mo. Bibigay yung travel mo na makukuha dito sa empowered consumerism. Hindi niya makukuha, hindi niya maibibigay sa iyo. Ang magbibigay lang niya sa iyo empowered consumerism. Tama? Ayun lang, gawin mo lang seryoso. Kung hindi ka pamimbil ngayon, huwag kang matakot, mag-member. Ituloy mo itong nakita mong opportunity. Kung ikaw, natatakot ka, lapit ka lang sa akin. Lapit ka kay Coach Annie, kay Mentor Joseph. Anytime po, hindi ka mag-message sa akin, sasagutin kita. Meron nga akong hinahanap dito eh, wala siya ngayon eh. Meron akong hinahanap dito, kanina pa, si Coach Gidilisa, Comicelio. Diba? Si Coach Gidilisa kasi nag-connect din sa akin. Kaya kayo, sa lahat ng nandito, pwede po kayo mag-connect sa akin. Pwede kayo magtanong. Anytime po, pwede. Okay? Yun lang po yung sagot ko, Coach Annie. Huwag kang matakot. So I hope dun sa nagtanong dito sa live natin, na-satisfy ka dun sa kasagutan yung iyong pangarap. Bakit ka magpapa-apekto sa mga taong sa tingin mong wala namang resulta, di ba? Okay? Alright, so another question. Meron ba kayong mga question dyan? Ayun, meron pala. Okay. So, mentor, ang gawin ang business kahit na multiple account na siya. Lo. Grabe naman yan. Multiple account na, tinumad ka pa. Alam mo, hindi mo naman mapipilit yung mga taong ayaw. No? Kung siguro, kung ang hinahanap mo, agila, baka ikaw. Hindi naman kasi lumalabas yung gigil ng isang tao kung naka-multiple account. Kahit pa ikaw naka-isang account ka lang, kung nakita mo talaga ito opportunity na to, kung nakita mo pwede magbago yung buhay mo, kahit isang account ka lang, panggigilan mo eh. Kasi bakit? Si Apnis Dilemma, si Azucenes Dilemma, one account lang siya, bakit siya naging millionaire eh?
panggigilan mo lang. Di ba? Kasi, yung mga naka-multiple account, ano yan eh. Baka nagandahan lang yan. Kaya sila multiple. Di ba? Pero ano, kung ang hinahanap mo agila, baka ikaw doon. Baka wala sa leader. Kasi ako yung talaga yung naging motivation ko sa sarili. Para makakuha ako ng agila, ginawa kong agila yung sarili. Sabi nga ni Sir Pong Aspirin, mahirap gawing agila yung pipit. Diba? Mahirap gawing agila yung pipit. Lalo na kung pirit. Diba? Yan lang naman yung sagot ko. Gawin mo lang, gawin mo yung sarili mo. Siya mong gawing agila. Huwag mong asahan yung, imagine mo sa akin, marami akong leader na nakamultiple account, pero hindi sila active. Pero hindi ko sila tinitigilan. Diba? Huwag mong tingnan na nakamultiple account sila. Ang tingnan mo, yung sarili. Kung ano yung production. Yun lang. Yun lang po ang sagot ko. Thank you. Yun. Sa poll, yun. Nag-multiple account ka na, huwag ka nang tatamad-tamad. Walang tamad sa mga Pinoy. Meron ba? Ikaw ba yun? Okay, so thank you very much, Mentor Del. Okay, sino may mga question dyan? Sarap ng inom ng kape ni Coach Anita Balinda, no? Ayan, sige, cheers! Okay, any question, guys? Dami, mga successful na pala itong mga kasama natin dito. Ayaw magtanong, oh. Tanong-tanong dyan. Ikaw, Mentor Ricky, baka may question ka dyan. Feel free to ask, guys. You can unmute yourself. Pwede kayong magsalita kung meron kayong mga katanungan. Okay. May tanong po ako. Pa? May tanong po ako. Yun. Ano po kaya ang maganda sa sa isang leader na sa isang downline na kahit may down na hanggang ngayon hindi pa niya yung kanya package, hindi pa siya napatawag doon. May down na siya pero hindi niya tinatapos yung kanya Ayaw na yan, yan daw niya. Ayaw tumuloy. Okay Pero may lang down yun. na po siya. Okay lang yun. Okay lang na huwag siyang tumuloy. May pera ka. Dito lang. Hindi, ano lang. Gawin mo na siya, follow up lang siya ng follow up. Kasi huwag kang mainip dun sa, huwag kang, siguro kaya ka naiinip dun sa nag-down siya sa'yo. Kaya ka naiinip sa kanya kasi siya lang yung lagi mong kinakausap. Hanap ka ng iba. Dun sa downline mo na nag-down lang sa'yo. Kasi sa akin, ito ma-share ko lang sa inyo. Ang dami kong leader na nag-down sa akin. Pero hindi ko sila inaano na, uy, tapusin mo na tong yung package mo kasi hindi. Humahanap ako ng bago. Humahanap ako ng bagong kausap. Humahanap ako ng bagong masisira ng ulo. Diba? Damihan mo yung kausap mo para hindi mo makita yung downline mo na nag-down sa'yo. Hindi agad siya nagpipilitan. Damihan mo. Diba? Saka panggigilan mo talaga yung pangarap mo dito sa Empowered Culture. Huwag kang hihinto. Kasi kapag huminto ka, mapupunta sa ay Kaya po. Hindi ka maboboard. Hindi ka mainip sa kakahintay doon sa isang nag-down. Di ba, Mentor? Kasi pag marami kang kausap, parang hindi mo maaalala yung mga taong paasa. Mas nagiging busy ka sa mga active na nakakausap mo araw-araw. Okay? So, thank you very much, Mentor Rodel, sa napakalupiton mong kasagutan. Okay? So, another question there, Coach Concepcion. Baka meron kang
Gwapo yan. Eh, Okay. So another question here. Okay lang ba? Okay. So, mentor, ano po ang may i-advise mo sa mga leaders mo na may mga resulta na, pero minsan na-out of focus kasi sa love life. So, ano po yung may advice mo doon? Yun. Ano, sa akin, hindi ko sila, kasi meron din akong ganyan. Meron din akong leader na ganyan. Na-focus siya sa love life. Although sinasabi niya sa akin na wala daw siyang love life, pero nakikita ko naman, ramdam ko kasi. Diba? Ano lang, sa akin, ang advice ko sa kanila, kung seryoso talaga sila sa pangarap nila, gawin nila. Kasi ako, dahil ko sinasabi sa kanila, ito yung sinasabi ko lagi, kung seryoso ka sa pangarap mo, gawin mo yung pangarap. Trabahuhin mo yung power mo sumirili. Huwag kang magpadala sa mga ano, yung, meron akong isang leader, o nasa live tayo. Meron akong isang leader na hindi ko napapangalanan. Na-auto-focus talaga siya nung gumawa siya ng, parang nag-serve siya. Na-auto-focus siya. Pero sabi ko, mag-focus ka muna sa binibuild mong grupo. Yun ang fokusan mo. Kasi bakit? Kapag gumawa ka ng gumawa ng sa ibang team, although hindi ko naman inaalis na mag-serve siya. Pero yung pag-serve, dapat ilagay sa tama. Huwag dapat hindi ka ma-out of focus. Imagine mo, wala ka pang ang grupo, tapos yun yung mangyayari sa'yo. Na kung ano-ano na yung iniisip mo, may mga ganito ganyan na gagawin, di ba? Ano yun? Huwag mo munang isipin. Sabi ko sa kanya, magpalaki ka muna ng grupo bago mo gawin. Diba? Tama ba yun? Magpalaki ka muna ng grupo. Kasi ako nga pinupukusan ko talaga yung grupo. Although nasa white, focus ko sa kanila. Diba? Yun yung gawin mo. Kahit pa sabihin mo, malaki na yung income mo, wala yung income. Meron niya dyan. Wala nang income, ano pa rin. Diba? Hindi naman sa pag-focus ka, hindi na, huwag mo sabihin na, kasi, parang, paano ba sabihin yun? Yung, hindi naman sa, sa income yung dapat, hindi lang dapat sa income yung fokusan. Dapat mag-focus ka sa grupo na binibuild ng leader mo. Kahit pa na may grupo na, dapat mayroon pa rin siyang laging ginagayad ng mga leader. Tama ba yung sagot? Diba? Kasi kung mag-iiba ka ng mag-auto-focus ka, mawawala yung mga leader mo, yung na-build mong leader, na dating sumusunod sa'yo, nag-auto-focus ka, mawawala sila. Ba't sila mawawala? Kasi hindi mo sila nag-guide araw-araw. Dapat mag-guide mo sila araw-araw. WO, si Coach Junalyn Oksena, pinangalanan ko na ha, nasa live tayo. Si Coach Junalyn Oksena, hindi nawawala yung ko sa kanya. Yung pag-guide ko sa kanya kahit OFW siya. Diba? Kung sino yung magkukunik sa'yo, i-guide mo. Pero kung hindi magkukunik sa'yo, wala sila sa buhay mo. Hanap ka ng next. Hanap ka ng iba. Maraming leader na dumarating. Ako naman, di ko naman nakasahin yung mga dumating na leader sa akin. Nagdasal lang talaga ako. Nabigyan na ako ng mga tamang tao. Talagang para sa akin. At ginagawa ko naman yung best ko para maturuan ko sila. Although nandiyan si Mentor Joseph, lagi din nakatuturo sa akin, sa amin. Kaya sobrang nagpapasalamat ako kay Mentor. At aman ng White Tiger. Yun lang naman yung sagot. Tama. Yes. So, thank you very much. So, okay lang mag-love life.
pero wag pabayaan ng grupo. Okay, pero mas maganda walang love life, Siyempre, pag nag-love life ka, mawawala yung focus mo talaga dun sa grupong binibuild mo. Tama. Ang masama niyan, nag-build ka ng grupo tapos ginawa mo pang ano yung kung lalaki ka man, huwag mong gawin yung binibuild mong grupo. Di ba? Tama. Kung gagawin mo man, iba yung business, iba yung sa relationship. Huwag mong idama yung business mo dun sa relasyon ninyo. Pareho kayo mawawala. Saka dapat kung gagawin mo yun, ikaw, kaya mo mapasunod. Pag hindi sumunod, di ko wala kayo. Yan lang. Ay, kawawa naman. Sorry doon sa tatamahan, pero yung Tama naman talaga kasi yung love life na yan. So, nasa asawa. Magandang buhay yung family mo. All right, let's go to the next question. Meron tayo dito sa ating Zoom. Okay. Good morning po, mentor. Tanong lang po ako kung ano tips nyo po sa leader na nakapagpasali na po siya at yung napa-join na pinipigilan niya mag-fully paid dahil siya nag-chat, nag-invite, hindi pa rin nakapag-fully payment. Parang parang yung nag-invite is hindi pa siya nakapag-fully paid. Tapos yung may magjo-join na. Mentor. So nangyari din kasi yan sa akin. Bigyan mo siya ng 1 week na makapag-fully pay bago mo i-include yung yung na-invite niya. Pag hindi niya na fully paid after 1 week, include mo na yung na-invite niya. Sana lang yung gawin mong downline. Kawawa naman yung na-invite niya. Diba? Okay ba yun? Kasi yun din yung ginawa ko dati. Meron akong leader na under naman to ng kabilang grupo ko. Yung niya, yung na-invite niya, nag-refer ng tao sa kanya. Okay. So ngayon, itong na-invite niya, ang sabi, kapag naka-invite, saka mag-join. Diba? Nag-iis nyo ba? Ngayon, naka-invite. Na-presenta ni upline yung taong ini-refer niya. Kaya yun, after 1 week siguro, bumili ng global package yung ini-refer. Ngayon, sabi ko, bigyan natin ng 1 week yung upline para makapag-register din siya kasi kawawa naman. Sabi kasi yung nag-refer. Diba? Ngayon, hanggang ngayon, hindi nag-join yung nag-refer. Hanggang sa in-include na namin after 1 week, yung taong bumili ng global package. Hanggang ngayon, hindi naman nag-join yung yung nag-refer. Diba? Ano yun? Hindi mo mapansin. Sa kanong boyfriend mo, pinakasa ka ng text mo. Diba? Yun pa naman. Yan lang yung sagot. Yes, tama talaga no. Kung sino man yung maunang mag-decide, yun yung unang nagkaka-benefits. Yeah. Talaga. So, thank you. So I hope na nasagot yung katanungan mo, Coach. Alright, so another question dito. Good AM upline. Nung kayo nagsisimula pa lang sa EC, danas nyo ang nare-reject at nawawalan ng pag-asa.
Paano niyo po na-overcome? Ganda. Ganda ng tama. Diba? Kung alam mo yung neto, alam mo rin yung sagot. Sabi nga, wala ka pa sa empowered consumerism, naririnig ka na. Ay ngayon, nandito ko na sa empowered consumerism, mas marami reduction dito. Ito lang yung tayong masasabi ko sa iyo sa nagtanong. Ang kailangan mo talaga gamitin kumuha ka ng isang dakot na munggo. Yung isang dakot na munggo, ihalaw mo dun sa isang sakong bigas. Ano, marami ka pa ba nakikita ng munggo? Ibig sabihin, naka-display bago yung munggo mo makita. Ibig sabihin, yun yung tao maglilinis. Diba? Kaya ang importante dito, madaming kausap. Kung ayaw mo namang ma-reject, ganito na lang gawin mo. Huwag ka mag-invite. 100% hindi ka ma-reject. Diba? Pero kung gusto mo lumaki yung negosyo mo, lumaki yung network mo, mag-invite ka. Damihan mo yung kausap mo para hindi ka ano. Kasi kapag ang kausap mo lang, 2, 3, ramdam mo yung rejection. Pero pag ang kausap mo, 20, hindi mo mararamdaman yung rejection. Bakit? Kasi ano ka na? Na-overcome mo na yung mga rejection sa'yo. Wala ka nang pakialam kung ma-reject ka. Basta ang gusto mo, ipakita mo yung opportunity na maganda. Diba? Nakukuha po? Dami na. Tapos na tayo. Ang dami, biglang dumadami. Ngayon lang kasi yung iba na naging available mentor. Diba? Okay. Yan lang naman yung sagot ko dyan. Importante Okay. talaga, madami pa. Yes. Tama. Alright. So, dito sa business na ginagawa natin, numbers game. The more people you talk, the more chances of winning. Ay! Mas marami kang kausap, mas marami kang mapapapay-in. Okay? Mas marami din magpapaasa sa'yo, mas marami din ang tutuloy. Okay? So, just usap-usap lang ng marami. Okay? So, ito. So, since nag-topic naman tayo kanina ng top 5 candles, ano po ang mai-advise mo sa mga taong may hatred sa upline? Yun. Malupit, matindi. Ang tutulong sa'yo para makuha mo yung pagkakataon. Bakit nagagalit ka pa sa kanya? Kasi yung galit, walang maitutulog yan sa'yo. Yan pa yung magpapalubog. Kaya nga yung patuwang mo para makuha mo yung pangarap. Tapos nagagalitan ka. Diba? Nandun yan sa control your emotion. Kung napagsasabihan ka ng apply mo, kung napagsasabihan ka ng mentor mo, accept mo. Di ba nandun yung triple A? Di ba? Ano nga yung una? Accept, adapt, and adjust. Di ba? I-accept ko na. Kasi kung hindi naman ganun kalaking bagay yung pinagagalit mo, bakit mo kagagalitan yung sponsor, yung apply mo?
Eh siya nga yung taong nagpakilala sa'yo sa empowered consumerism para makuha mo yung pangarap mo eh. Di ba? Maganda ba yun? Pero gusto mo makuha yung pangarap mo, tapos yung simpleng gamit sa apply mo, hindi mo magawa. Pangarap kaya. Tama o tama? Tama o tinamaan? Kasi kung yan yung lagi mong dadalahin sa sarili mo, ang bigat. Mabigat yan. Para kayo may daladalang bato pag akit sa bundok, hindi mo mabukan. Magaan umakyat ang bundok na walang dalang bato. Magaan makuha yung success na walang higpit. Diba? Nasagot ko ba? Yan lang. Yun lang po yung aking kasagutan. Thank you so much. Okay. So, wag kang hater. Para saan pa yung tinatapik na top 5 kanto kung hindi mo naman ma-adapt sa sarili mo? Tama yun. Diba? Yes. For example, ikaw nagtatapik ka ng top 5 kanto. Tapos ikaw pala mahigpit sa apply mo, ano yun? Ano sira ulo. Diba? Lahat ng itinatapik mo sa iyo mo rin ibinabato. Control your emotion. Parang akin yun ah. O huwag kang magagalit. Akin din yun ah. Diba? Kasi alam mo bakit? Ba't ko sasabihin sa'yo? Hindi mo kasi control yung ibang tao. Ikaw yung magkukontrol sa sarili. Diba? Parang sasakyan lang yan. Yung dinadrive mo, hindi yan kayang kontrolin ng kasunod mo. Ikaw ang magkukontrol niyan. Ikaw ang may hawak ng brake niyan. Ikaw ang may hawak ng manubila niyan. Kung saan yan papunta, susunod yan sa iyo. Kaya ikaw, kung saan ka papunta, susunod sa iyo yung damdamin mo. Kaya tanggalin mo yung hatred mo sa apply mo. Nag-gets mo ba? Sabi, tapos niya, may dinagdag pa. Ang sakit tuloy. Yan lang po, thank you. Baka pagalit sa tapos pagbaba ko dito sa unit ko, abangan ako doon sa pinto. Yari. So, ito naman, parang itong leader na to is may gusto sa kanyang upline naman, mentor. Okay, so kahit na anong push mo na mag-network, may upline pa rin nakafocus kasi may gusto yata sa upline to. Ayun, so ano yung may advice mo sa taong yun, sa leader na yun? Ay gusto sa upline? Yes. Swerte naman i-apply. Gusto ni downtime. Ano lang, sa akin naman, para sa akin lang ha, kung gusto mo yung apply mo, dapat, pantayan mo yung pinikita ng apply mo. Para mapansin ka ni apply. Magpapansin ka kasi kay apply, kaya baka kaya hindi ka napapansin. May gusto ka lang. Galingan nung matuto, bilisan nung matuto, bilisan. Tama. Lagi na kayong magkasama ni apply. Pag may grupo ka, magtatayo ng isang malaking grupo. Naman ka na dito. Bakit? Kasi maghahanap ka na ng bagong choice mo. Mayaman ka na eh. Maghahanap ka na ng mas maganda kay apply mo o mas gwapo kay apply mo. Tama o tama? Kaya bilisan mo. Bilisan mo magka-result at bilisan mo magka-grupo. Okay ba yan? Yan lang. Tapos na. Grabe, ang lupit. Grabe no, so ang dami natututunan. And sana na-absorb niyo lahat yung mga pinagsasabi ng ating
sharer ngayon. Okay, kung may gusto ka kay upline, pantayan mo yung kinikita ni upline. Ilampaso mo yung kanyang kinikita para naman siya na yung hahabol sa'yo. Char! Ay! Pwede ba yun? Pwede. Ngayon, since baguhan ka pa, ay huwag ka muna mag-focus dyan sa love-love na yan. Okay, so I hope na nakontento ka na ngayon sa ating kasagutan. Alright? So, mga question pa ba kayo dyan? Question. Pwede kayo mag-unmute, guys? Kung mayroon kayo mga kikim-kim dyan sa post ng mga kasagutan, tanong. Ito si partner, magtawag na lang ako ng gustong magtanong, okay lang? Para mas mabilis tayong matapos, okay lang ba? Ayan, so baka meron kang katanungan, partner Alison Bentres. Pili ka po mag-mute at magtanong ka ng direct. Ito si partner Alfreda Escuadro. Leader mo ba ito, coach? Si partner Alfreda? Yes, mentor. Actually, direct yan ni Coach Jito Lisa. Wow. Ayan, sige. Ay, grabe, ang dami ko ng mukha dito. Nakita yung Grabe naman yan. Nakita tuloy yung aking position. O nasaan lugar ako. So, nandun lang pala yun. O, sige, tanong. Ano yung tanong nyo? Makamute ka. O, mag-mute na kayo. Para kasi meron pa akong meeting sa isang team, sa team ko sa AMP Mix. Oh, yan. Busy daw. Wala po akong tanong. Nakikinig lang po ako, mentor. Tanong si coach. Okay, mentor. So, since wala namang mga questions ng mga ating partners dito, pwede po kayong mag-message kagaya ng sinabi niya kanina, approach ng coaches sa kanyang Facebook. Kung mayroon man kayong mga katanungan na hindi nyo masabi dito, so feel free. Okay, so hingi na lang po kami ng test message mo, mentor, para sa buong Stallion family. Ayun. So, sa akin lang, ito lang din naman yung ginawa ko noon nung nagsimula ako dito. Kasi ang sabi sa akin ng mentor ko, kung susunod ka sa akin ng 5 years, pwede kang yumaman. Sabi ko sa kanya, ang sagot ko sa kanya, yes naman mentor, kasi sumunod nga ako sa amo ko ng 12 years na hindi naman ako yumaman. What if 5 years sa'yo, yayaman ako? Ito lang yung tayo masasabi ko sa inyo. Maging yes upline lang kayo. Kung ano yung itinuturo sa inyo ng upline nyo, sundin nyo. Bless kayo. Bonus yan sa inyo na iginagay kayo ng upline nyo. Kasi gusto rin niya na magbago yung buhay nyo. Kung iginagay ka niya, swerte mo. Pero kung hindi ka niya iginagay, hanap ka ng upline na mas higher sa kanya. Diba? Hanap ka ng mas higher sa kanyang upline. Kasi ako yun lang yung ginawa ko. Hindi ako nag-focus sa upline ko na iniwan ako. Although ngayon, nakikita na nung upline ko na nagkakaroon ako ng grupo, nalagyan ko yung ilalim nila, lumaki yung nila. Dumating sila. Lumapit ulit sila. Kaya andito sila, kasama ko sila ngayon nagpo-full time. Diba? So, nakita mo na ang empowered consumerism, trabahuhin mo na, gawin mo na, aralin mo na yung mga dapat mong aralin. Unang-una mong aralin dapat, marunong ka ng presentation, eco-presentation. Pangalawa, dapat marunong ka ng NECO. Kasi once na ikaw ay nakapag-present, na-close deal mo, automatic, ineco mo kaagad kung mayroon pa siyang oras. Kasi bakit? Yung kasing tao, kapag na-close deal mo, nandiyan yung duda niya, yung takot niya. Pero kapag yan ay neko mo, nakausap mo siya, naibagsak mo sa kanya ang neko presentation, 100% mag-join yan sa'yo. Kasi yan lang naman yung ginagawa ko sa grupo ko. Ina-adapt ko talaga yan. Pag na-close deal yan ng mga leader ko,
automatic kapag itiniap sa akin ang bagsak mo, Neko. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo napapakinggan ang Neko presentation ko. Diba? Gawin mo yan. Aralin mo tuloy-tuloy. Kasi yan lang, dyan lang lumaki yung grupo. Huwag mong tingnan yung apply mo kung wala siyang resulta. Ang tingnan mo dito yung pangarap mo na pwede mo maabot. Kasi yun lang po yung ginawa ko. Ang tinignan ko lang dyan yung pangarap ko. Hindi ko tinignan yung pangarap ng apply ko. Huwag mong tingnan yung ginagawa ni apply mo na hindi naman ni apply ginagawa yung yung empower consumerism. Ba't ako gagawin ko? Alam mo bang sobrang napakalaking mali nun sa gagawin mo? Diba? Ito lang, gawin mo ng tao sa puso mo at bibigay sa iyo ni Creator ang dapat at karapat-dapat na ibigay sa iyo dito sa Empowered Consumerism. Marami nang yumaman sa Empowered Consumerism, marami nang nagbago ang buhay at isa ka na, hinihintay ka na. Ang cheque dito sa Empowered Consumerism, blanco. Ikaw lang ang gagawa kung magkano yung price na ilalagay mo doon sa check mo. Yun lang po. Thank you so much. At sana mayroon kayo natutunan sa sharing ko. Maraming salamat sa lahat ng nakinig. And siyempre, thank you so much sa founder ng Ultimate Stallion na very humble mag-serve. Kahit hindi rin niya grupo, kahit crossline niya, kahit ampun niya, inaampun niya. Yun. Thank you so much, Coach Annie. Maraming salamat. Sana marami pang Ani na dumating sa Tiger na very supportive and humble service. Thank you and God bless you po. Yes, thank you very much, Mentor. Talagang sobrang Thank you, Victor. sobrang daming mga natutunan. So, okay lang ba? Tanggapin mo yung aming pasasalamat sa Ultimate Stallion family. Okay, so meron kaming inihandang regalo para sa iyo. Okay. So, thank you, Mentor, ha. As in, sobrang dami talagang natutunan. And alam ko tong mga leaders natin dito ngayon na naman sa mga sagot mo sa mga question nila. Okay? So, nakikita is my screen showing? Char. Parang ay.